What's up mga kahab? Isang mapagpalang araw sa ating lahat. For today's vlog is magkakandak tayo ng ride sa URC, which is isa to sa mga requirements ng mga aspirant natin. So kung makikita nyo, yung mga sa harap natin is meron dyan 5 aspirant mga kahab. So bali dito ipapractice natin yung hand signal, pacing, basta all about sa pagra-rides. As of now mga kahab, dito tayo ngayon sa Imelda Boulevard. So ayun mga kahab, kung makikita nyo, itong tinatawag na to is yung staggered formation. So bali ito yung ganito yung in-explain natin or pinaliwanag natin nung na-interview tayo, natawag tayo sa stage during the Albay Loop. Ganito yung itsura ng staggered formation mga kahab. So ayan, bali alternate yan mga kahab. So ang purpose ng gantong formation, kapag malawak yung daan, pwede tayo magdagdag ng speed. Kung sakaling ma-aksidente yung nasa unahan ko, at least meron pa akong enough time para makapagpreno. Ganun din yung nasa likuran. So ito yung purpose nito mga kahab. So ngayon, we are doing the single file formation. Ayun. So tingnan nyo naman yung mangyayari kapag naka single file. Sakto lang yung distance kapag gantong pacing. Pero kapag mabilis, mas ina-advise namin na staggered formation. Kasi madodoble yung space. So yung gantong sign naman is parang tinatapik pababa. Ibig sabihin niyan is slow down. So yun, kung makikita nyo merong hazard sa unahan, so kaya nagpa-slow down. So bali yung spearhead natin ngayon ng ating president, si Sir Roldan Abad, si Paps Dan. So yun, ang gantong sign naman mga kahab, speed up. Yan. So basic na basic, madaling tandaan. So ganito naman ang hand signal na to. Kung makikita nyo, naka thumbs up, ibig sabihin clear to overtake. So pwede tayong mag-overtake. So ayun mga kahab, clear to overtake tayo. Hop. Yun, kapag nagra-rides tayo, organized talaga. So ang makikita nyo lang na dumadaan-daan dito sa gilid pabalik-balik, yun yung tinatawag naming marshal or blocker. So ang trabaho niya talaga is i-check yung body ng convoy kung nasa tama ba, kung gumagamit ba sila ng hand signal, naka-signal light, kung mga proper, siya yung nag-check during the ride. Kung may problema yung gulong, yan, tinitignan niya ng marshal. Kung flat, yan, ganyan mga kahab. So yun, single file formation mga kahab. Kalimitan na ginagamit ang single file formation sa mga palikulikong daan. So depende sa natin na spearhead, kung ano yung gagamitin na sign. Slow down. So ayun mga kahab, naka single file formation tayo. So ito naman yung advantage kapag naka single file. So kapag dating sa mga palikulikong daan or mga makikipot na daan, dapat naka single file formation. Hindi tayo naka staggered kasi magdidikit-dikit yung mga motor kapag naka staggered. Iyon tingnan nyo, smooth na smooth, di ba? So ito yung kahalagaan mga kahab pag na-orient ka sa riding safety seminar. Yun tingnan nyo naman yan, gandang tignan, di ba? Oh, smooth. So kapag gantong sitwasyon naman mga kahab, di ba, convoy kami.
naputol kami. So bali ang magiging spearhead ko na si Sir Didoroy. So siya na yung magbibigay ng signal sa atin. Yan o. So clear to overtake. So ganun yung setup namin dito. So anytime pwede kang maging spearhead kapag naputol yung convoy, tapos ikaw yung nasa unahan at may mga kasunuran ka pang ano, rider. So itong gantong klaseng ano mga kahab, hand signal and formation, nagamit ko to during the Albay Loop. So nakakatuwa na ginaguide tayo nung mga naka Honda CB. Di ko sure kung ilang cc yung, basta 400cc pataas yun. I think mga 900cc ata yun o 600, hindi ko lang sure. Basta alam nila yung ano, mga hand signal and formation. So naka big bike na yan mga kahaba. So syempre dapat i-apply din natin yan sa mga ganto tulad natin, mga smaller cc. Tayo yung laging laman ng kalsada. So ayun mga kahab, si Sir Didoro hindi pa siguro kapa yung kalsada rito. So tayo yung mag-guide sa kanya. So nauna na tayo kay Sir. Tayo yung magiging spearhead kasi medyo mabagal siya dito sa kurbadang to. So I think hindi siya familiar sa daan na to. So ayun mga kahab, kung mapapansin nyo, bumagal yung pinaka-body ng convoy kung nasaan yung pinaka-spearhead natin kasi inantay tayo. So ganun yung setup namin dito sa URC. Iyon. So balik tayo sa original formation. Ginagamit rin namin yung mga paa namin. So ang paa, ang pinaka purpose niyan sa mga hazard naman. So yung kamay natin habang busy sa throttle at dito sa handlebar, yung paa naman yung magtuturo ng mga hazard. So pwede yan ang paa. Halimbawa yung gantong left, kung nandito yung hazard sa left, madulas ang daan tulad niyan. Tapos kung ang hazard naman is nasa kanan, syempre i-extend mo na rin tong ano, kanan na paa mo. Ituturo mo yung hazard. So kapag ang hazard naman is nasa gitna ng daan at hindi mo maiiwasan talaga, dalawang paa naman yung ituturo mo. Ganun ang ibig sabihin nun mga kahab. So yung paa natin is nagagamit din natin yan para tulungan tayo sa mga signal. Nakita nyo yung pa, diba? Tinuturo yung hazard. So ayun mga kahab, welcome to Baras Road. So andito na tayo ngayon sa municipality ng Baras. So saan nga ba tayo pupunta mga kahab? So pupunta tayo sa Nahulugan Falls sa Higmoto, Catanduanes. So pagdating doon, syempre falls yun, hindi pwede hindi tayo maliligo, banding na rin. So ayun, under widening naman yung kalsada dito sa parting to ng Baras. Yun, medyo madulas dito. So yun mga kahaba, expect nyo na kapag umulan dito sa atin, itong areang to is magiging madulas to kasi magiging putik yung mga lupa na yan tsaka alikabok. Magiging ano yan dyan sa kalsada, lalo dito sa parting to. So ayun mga kahaba, dito na tayo sa Baras proper. So dito tayo dadaan sa diversion road nila. Iyon no, bagong kalsada mga kahab. So nandito yung pinaka sentro, so hindi na tayo dyan dadaan kasi may diversion road na sila. So ito na yung magiging rekta na daan papuntang Higmoto, kung saan man na barangay sa unahan ng sentro ng Baras. So yung signal na yan mga kahab is turning left. Yan no? So kapag umaga mga kahab, lalo tanghali, syempre liliko tayo, magsisignal light tayo mga kahab, diba? So yun yung proper. So ngayon dagdagan mo ng hand signal kasi minsan mga kahab, dahil sa
katirika ng araw, hindi napapansin yung yung signal light natin. Kaya may nakita akong na-aksidente nung nakaraan, hindi niya raw napansin. Kasi yun nga, katirika ng araw at saka naka-tinted yung ano niya, visor niya. Bumangga siya dun sa motor na nasa harapan niya, which is liliko sa kaliwa. So yun yung masaklap dun mga kahab. So tips ko, kapag liliko kayo sa kaliwa, i-extend nyo lang yung kamay nyo ng ganyan. Steady lang na ganyan. Hindi mo na kailangan i-ganyan-ganyan. I-ganyan mo lang, steady lang mga kahabo. Ibig sabihin yan, liliko ka sa kaliwa. At kapag pakanan naman, itong kaliwang kamay, igaganyan mo sa ibabaw ng ulo, nakaturo sa kanan. So yun yung isa sa mga tips ko mga kahab, para sa safety during the day drive natin. Day ride, yan. So ayun mga kahab, tayo naman yung spearhead. So bali ang trabaho mga kahab ng spearhead is siya yung nagbibigay ng signal sa buong convoy. So siya rin yung pinakauna makakakita ng hazard sa unahan. Kaya yun, pinaka-importante na dapat yung spearhead is alerto para mabigyan ng signal yung buong convoy. So sa spearhead nakasalalay mga kahab yung safety rin ng buong convoy. Maliban doon, sa URC, practice din namin na kapag mahaba ang convoy, naglalagay kami ng tinatawag na advance. So yung advance na yun, siya yung mauuna sa buong convoy para mabigyan ng babala yung mga makakasalubong sa unahan. So kapag ganito naman ang diskarte dito, syempre hindi muna tayo mag-overtake dahil dyan sa unahan, dapat familiar mo yung daan. Dyan sa unahan is palikuyan. So makakapag-overtake tayo dito, pwede natin bigyan signal yung truck sa ilaw or busina para mapansin tayo at pagbigyan tayo. So ayun mga kahab, clear. Nagbibigay tayo ngayon ng signal. Advance pa natin. Yan, good. Pasok lahat yan, pasok. So ganun yung diskarte mga kahab. So kailangan mo lang makiusap dun sa truck. So kung sakali man na ayaw kang pa-overtakein at alanganin yung daan, huwag mong ipilit kasi possible na ma-aksidente ka at yung mga kasama mo. Kasi minsan merong mga driver din, hindi ko naman nila lahat, na ganyan, walang pakialam sa kapwa motorista. Basta lang makapagmaneho ng malalaki porket malaki yung dinadala nila na truck or sasakyan, is wala na silang pagay sa mga maliliit katulad ng mga nagmumotor. So yun, shoutout doon kay kuya at pinagbigyan tayo. Yung mga marshal and spearhead is meron yung mga radyo. So wala pa kasing budget yung iba para sa intercom. So ngayon, radyo yung ginagamit natin. Okay naman yung radyo kasi halos lahat makakarinig. Ang disadvantage lang talaga ng handheld radio or yung two-way radio is isa lang yung makakapagsalita. Hindi tulad ng intercom na lahat pwede mag-usap-usap ng sabay. So yun. So ayun mga kahab, dahil spearhead tayo ngayon, wala naman kayong masyadong makikita sa unahan kundi yung makakasalubong lang natin at itong ng motor. So yun, ituturo ko na lang sa inyo mga kahab yung tamang position kung saan tayo papasok sa mga banking or palikong daan. So kapag ganito, dito lang tayo sa bandang gitna, at kapag paliko lalo malalim, adjust tayo dito sa kaliwa para makapag-banking tayo. Iyon, no? So ganun lang mga kahab. Huwag nating kakainan yung kalsada sa kabila. Huwag tayong masyadong lalapit dyan, at baka meron tayong makasalubong, lalo paliko yung daan, is mahagip tayo or mahagip natin. So ganun lang naman yan mga kahab. Proper na lang position kung saan ka nakalinya or proper line. Ayan, o. Sabay liko. Smooth. Diba? Kasi yung motor talaga, ginawa talaga yan para bumangking pag lumiliko. Kasi dalawang gulong lang naman yan.
Gandang tignan. So yung nasa likuran natin. Sayang wala tayong extra camera. Ito naman kapag pataas na likuan yan, no? Oo, velo, di ba? Hindi mahihirapan yung motor. Pwede tayong kumain dito ng konti. Iyon. Balik sa dating linya. So ito yung ano natin, riding 101. Iyan, oh. Welcome mga kahab sa 3 tunnel ng Higmoto. Yes! Nakakamiss naman tong lugar na to. Ayan, oh. So napaka ano dito, malamig ang klima. Kasi nga maraming puno. So ayun mga kaban, dito na tayo ngayon sa bayan ng Higmoto. So ayun mga kahab, dala na natin yung pinaluto natin dito na tanghalian tsaka mga kubyertos. So papunta na tayo ngayon ng Nahulugan. Ang Nahulugan Falls mga kabis, nasa ano siya, barangay ng San Pedro, sakop ng Higmoto. So yun, maraming beses ko na rin na-i-vlog yung Nahulugan Falls mga kahab. So alam ko familiar na yung mga ano natin dyan, solid na kahab natin. At saka yun pa, isa rin sa mga naging ano to, photo ops during the Catanduanes Motorista Challenge version 2. So yun, andun na yung mga kasama natin, yung mga URC aspirant and URRC officer and founders. So papunta na tayo sa kanila. At nagpalit na rin tayo ng damit dito. So pagdating natin doon, diretso na tayo lublub. So ayun mga kab, diretso na tayo sa Nahulugan Falls. Kung mapapansin nyo, rough road na yung dinadaanan natin. So sana mapansin to ng LGU itong anong to, kasi napakaganda ng falls mga kahab. So sayang kung ano, although may daan na siya, kasyang-kasya yung mga sasakyan, one lane nga lang. Tapos ito, rough road talaga yung kalimitan na daan papunta dun sa falls paglampas ng barangay. So ito yung pinakamatarik na parte bago makarating ng falls. So yun, shoutout Papa Nier. Memorable yung lugar na yan kay ano, Sir Rainier. So yun mga kahab, nandito na tayo. So may development naman, meron ng kubo, meron ding palikuran, tsaka dun meron din mga shed. Ayan na. Doon na kita sir. Ha? Doon na. May plato. Plato ka? Oo. Ano ka pa sa plato? Kailangan. Makuha ko ng ano? Kanin.